O yan, always please have a seat first. Okay, ayun na, kompleto na yung cast natin. Pero now I'd like to introduce the brilliant mind who brought Rosario to life. The director behind hits like Mary Cherry Chua, Marita, and Nanay Tatas. For the visionary behind the camera, Direk Ronnie S. Binay. Palakpakan po natin si Direk. Hello, Direk! Hello, please take the center stage, Direk. You wanna say your greeting? Nakasama natin sa picture na ito, ayan. Okay, guys, favor first to the middle, please. Smile muna tayo, center. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Perfect. How about 1, 2, 3, smile. Perfect. How about to our left, please? Media friends. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile, and boom. There we go. Thank you so much. Yes. Okay, dito muna kayo. Ayan, there we go. Okay, I believe it's everybody's first time to watch the trailer. Kaya naman, ladies and kabado na daw seems like. Kaya naman guys, ladies and gents, eyes on the screen. Grabe, hindi wala akong masabi for now, but that was a very beautiful trailer for us. Ngayon, you can now take your seats, guys. Direk, please have a seat as well. And Ana Cerezo. Hello. Good afternoon. Good evening. Yung question ko is for kayo. Pero pilit po nila kailangan putulin para nga daw po hindi magkaroon ng scene of death. Ginawan ko po siya ng kwento dito sa Rosario. Malalaman niyo po kung bakit may sumpa yung family nila dito sa Rosario. So, dito po mas kilabot, mas yung makaka-relate ako kasi parang ay ginawa to sa auntie ko, ginawa to sa tiya namin. Tapos yun nga, parang may kilabot factor at feeling ko marami ganun po, and mura nakakapagod po kaysa magpakilig. Thank you. And for Miss Bernadette and Miss Suzanne, how was the experience working with you? sinusunod na lang namin kaysa may mangyari pong masama. Okay. Wala namang mawawala. Okay, last question. Sa mga stars naman, since katatakutan itong... Wala po masasagot kasi wala pa po ako na-experience or anything with anything supernatural. I guess I'll consider myself lucky kaya sana magtuloy-tuloy yung swerte na wala akong nararamdaman. Pero, ayun, wala po akong masashare. Wala eh. Pero feeling ko si Yumi eh. Lagi ko po ito sinasabi na one time po sa bahay po ng pinsan ko, sobrang old na po kasi nung bahay na yun. Years old na po siya. Actually, me, I have little knowledge lang about pamahiin. So it's actually... Ano yung pamahiin na alam mo? Don't sweep the floor at night. Sa gabi. Kasi lalabas yung swerte. Pero... Oo, di ba? I don't know the reason pero sabi lang po ng nanay ko na huwag mo lang daw gawin. Tsaka bawal daw, you can't cut your nails at night din. Yun lang po, dalawa lang ko. Tsaka pagpag, syempre. But about the Rosario, wala po talaga akong knowledge until I worked in this film po. And siguro yung natutunan ko, well, actually me personally, I'm not a big fan of pamahiin, so hindi masyado ko naniniwala. Pero siguro yung mom ko, hi mom, kung nanonood ka, sana, siguro pag may namantayan, knock on wood, na family relative, siguro gawin na lang din, wala namang mawawala. Si Jairus muna. May ganito pala sa Rosario kapag meron namatayan sa inyo. Pero syempre na usual yung pagpag or paano ba, sa amin pala, sa family niyo, sorry. Yun din, bawal magupit ng kuko, bawal magwalis sa gabi. Yun lang basically yung talagang parang sikat na pamahiin na talaga mas madaling sundin. Paano kayo yung mga nagpapa-nail down, no? Sa mga nail salon? Kasi naabot na ng alas 7, no? And siguro, isa ko rin natutunan is yung tradition ng mga Pilipino goes way back na talaga, no? Na grabe, ganun nakalalim yung traditions na umabot na to this generation na pwede namang sundin and pwedeng gawin para naman for the peace of mind of each and everyone. You guys, syempre, malapit tayo maubusan ng, di ba, ng energy and English dapat. Baka maubusan, baka irarasyon na yung tubig and all, tapos yung mga kuryente daw and all because walang time masyadong reserve ng oil or gasoline or kung ano man. Paano ka naapektuhan and paano mo at paano ginagawa mo para bilang paghahanda and your own contribution para yun nga para makatipid or something or kung ano man.
Ang daming question, tatandaan mo ba? Processing everything ko. Pero, well, for starters, yeah, yung gasolina po talaga, it's crazy right now. Pero, buti na lang yung nabili kong kotse is hybrid. It's half electric, half gas. So, medyo, mas medyo charge na ako ngayon kasi nagka-gasolina. Pero I think yung electricity maapektuhan din. Pero I'm gonna check pa the end of the month pag dumating na yung bills. And ngayon po nagsa-stock up na po kami ng resources, pero like kunyari, if may need man, like kunyari friends ko, I would offer na pwede silang kumain muna sa bahay, pero hindi hatid ko na lang sila sa mga bahay nila since electric naman yun yung gamit kong kotse. So, ayun po, I just see that inflation's been really crazy as in sobrang tumataas talaga lahat ngayon. And it's kind of unfair for like public utility vehicles like taxis, tricycles, and jeeps. Kasi parang hindi pa ata na-change yung base fare as far as I know. Pero sana magawa ng paraan para hindi na hulugi yung mga nagtatrabaho ng ganun po. So, yeah. Meg? Kahit naman capable kang magpagas, mararamdaman mo talaga siya kasi ang dami mo pong pwedeng pagtuunan nung pera na yun kung tutuusin. So, well, we do what we can do, diba? If, like Lance said naman, if you can do carpool with friends, kung may pupuntahan kayong place na isa, so para to save, or even electricity, kasi soon it will be affected as well because of the oil. Siguro, syempre, hoping lang ako na the government will soon give yung support talaga that they will promise, and also mas concerned ako dun sa mga hanap buhay is yung public na mga transportation. Thank you. Kasi yun yung main nila, nakikita ko yung mga videos na umiiyak na sila asking for help from the government. So I'm really hoping na lang na sana mag-online na may mga tao na tumutulong because they have the means to help, nag-share sila ng kaya nila, like to lessen yung mga Horror movie na nakita nyo dito sa Rosario? Hinanap ko sa isang horror movie na dito sa Rosario. It talks about tradition and culture, I think. Because of the Filipinos and how they react towards pamahiin. So, it's really a big what if movie. What if hindi natin ito susundin, or what if we're not gonna do this? So, yeah, it talks about tradition and realism, I think. Thank you, guys. Ako pa po yung mamatay. Hypothetical lang. Sorry, no po. Ako si Kobe Bryant. Sorry ba yan? Kasi Naunahan sila. bago pa ako pumasok ng taping nung nakita ko yung balita, hala ko nga peke, so tumulog ulit ako. Pag-isip ko wala, totoo pala talaga siya. Then, ewan ko, Kung hinaharano ako si Aubrey, gusto mo ba haranahin kita lang? Kinakanta mo pa ba yun? With the backlash that I received, siguro mag-change song na po ako sa next kong mga pageant na kakantahin po kasi hindi mo naging maganda yung effect niya. Pero the thing is... Di ba? How do you feel? Na-apektuhan ka ba doon? Na-trauma ka ba? Hindi naman kasi, well, medyo ina-attack naman din ako for a time, pero hindi naman ako masyado nagpa-apekto. It's just that mag-change na lang ako ng kanta. But the thing is, lagi ko siyang kinakanta, ba't ngayon lang siya Natapat naging viral? So, At least hindi yung kanta, yung ginawa mo, hindi yung pagkanta mo ang nasa yun, at least di hindi yung ba? pagkanta ko. Oo. So, Anong feeling mo, Aubrey? Aubrey, nung nag-viral siya? Tawang-tawa po ako sa well, after niya mag-perform, nagsabi siya sa akin na, di ba, parang, ganyan. Sabi ko, bakit? Tapos may mga crying face. Sabi ko, ano nangyari? Like, okay ba yung song mo? Ganon. Sabi niya, feeling daw niya mag-viral siya. Kasi lumabas yung video, well, nag-viral na ako. Pero ang ginawa ko naman, tinawanan ko lang. Sabi ko, okay lang yan. Kung i-bash ka man nila, at least publicity pa rin.
Oh, please back up. Actually, si Jairus nagsend sa... Anong oras mo sinend sa akin? Sino? Si Jairus. Jairus. Ano bang ginawa mo kay Lance? Grabe ka naman kay Lance. Flash niya. Sabi niya sa akin, bye, ano nangyari sa'yo? So sinend niya sa akin 9 PM na sa mga 60,000 views pa. Pagdating ng 11 PM, bigla naging 5 billion views. So, Dami, di ba? So, Laki naging na 5 kinita mo million. ron, di ba? Si Jairus, ano Jairus? Lumabas lang siya bigla sa feed ko eh. Tapos sinad ko sa kanya, hindi pa na-gets at first. Sabi niya, bakit anong meron? Tapos sabi ko, sige panoorin mo ulit. Tapos yun, ay, sabi niya. Tapos, ayun, nararamdaman ko na eh. So, mag-viral sila. Pero, wala, parang, Ganun talaga, di ba? So, yeah. Oh, kasi nawanan ka ni Aubrey. Teka, tanong ko muna, Lance, may relasyon na ba kayo? Ano ba yun? Ang dami nagtatawanan. Ang dami kinikilig. May relasyon na ba kayo? You answer, please. Kung may relasyon po kami, Ba't nahiya kayo? Kami lang to. Huwag kayong matakot. sa bagay tayo lang. Tayo walang lalabas dyan. Oo. Hindi, ba't ayaw pa sagutin? Kala nyo tinatago tayo. Wala, we're really good friends po talaga. Opo. Sabi ko nga po, siya yung closest guy friend ko sa show business. Like, I really trust him sa lahat ng bagay. Ganun. Yun. Gwapo ni Lance, Aubrey, Opo nga po, opo. Ha? Opo po, no? Gwapo, di ba? Opo. Oo. Sino ba to? Direct ka na ba sila next scena sa movie na sila magkasama na parang tinatatakot sila? Meron ba sila doon, direct? Meron po parang threatened na si Aubrey kasi marami na pong nangyayari sa family nila. Pero nung pumasok si Lance parang, Knight in Shining Armor. parang gano'n, 19 Shining Armor siya ni, parang we got this. Yumakap siya. Opo. Paano yakap na yun, direct? Pero nasa script po yun. Feeling ko si Sir ay fan na ng Lance Brie. Parang natutuwa din po kayo kay Lance at Aubrey. Hindi, si Lance daw na may nakapansin, nung sinabi ni Aubrey na good friends, nag-sad face si Lance. May nakapansin, Lance, ang dami, nakuha na ka ng mga video. Do you wanna defend, bro? Yeah, whatever she said, sige, yun na lang ba yung paniwalaan natin. Okay.